Maria ay iginalang at pinahalagahan ng napakaraming tao sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang tunay nating nauunawaan tungkol sa kanya? Bukod sa pagiging ina ni Hesukristo, inilalarawan ng doktrinang Kristiyano si Maria bilang isang babaeng may kahangahangang pananampalataya, kababaang loob at pagsunod na pinili ng Diyos para sa isang natatangi at banal na layunin. Gayunpaman, marami pa ring aspeto ng kanyang buhay at pinagmulan ang nananatiling hindi malinaw kahit na sila ay kapwa kapanapanabik. Bago tayo magpatuloy, mahalagang tandaan na ang video na ito ay walang anumang ideolohikal o relihiyosong pagkiling. Ang aming layunin ay magbahagi lamang ng mga makasaysayan at teolohikal na kaalaman tungkol sa Birheng Maria nang hindi nagdudulot ng alitan o nakakasakit ng anumang paniniwala. Kami ay nakatuon sa pagtataguyod ng isang magalang at inklusibong kapaligiran kung saan lahat ng manonood ay malugod na tinatanggap. Ano man ang kanilang mga paniniwala o kawalan nito. Kaya't huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa aming channel at simulan na natin ang video. Mula sa kanyang kamanghamanghang mga pagpapakita hanggang sa kanyang kahalagahan, sa kwento ng kaligtasan, si Maria ay isang mahalagang karakter sa pananampalatayang Kristiyano. Ang kanyang pangalan na nagmula sa salitang Hebreo na Miriam ay naglalaman ng mas malalim na kahulugan. Sa Hebreo, ang Mar ay konektado sa dagat na sumisimbolo sa lawak, kalakihan at paglilinis. Ang koneksyon na ito ay nagdudulot ng mga kaisipan ng muling pagsilang at espiritualidad na pinaiigting ang mahalagang papel ni Maria sa pananampalatayang Kristiyano. Si Maria ay kinikilala bilang ina ni Hesukristo, ang anak ng Diyos na may mahalagang tungkulin sa kwento ng kaligtasan. Siya ay pinarangalan para sa kanyang kalinisan at kagandahan, madalas na tinatawag na Birheng Maria, isang halimbawa ng kabutihan at dedikasyon. Ang kanyang birheng paglilihi at ang kanyang posisyon bilang ina ni Jesus ay nagtatag sa kanya bilang isang huwaran ng espiritual na pagiging ina. Ang buhay ni Maria, ang ina ni Jesus, ay puno ng mga kahangahangang pangyayari na nagpapakita ng parehong banal na pakikialam at ang sosyo-historikal na konteksto ng kanyang panahon. Isa sa mga pinakamahalagang sandali sa kanyang buhay ay ang pagpapahayag ng paglilihi ni Jesus na isinasalaysay sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang pangyayaring ito ay naganap nang si Maria, isang batang dalaga mula sa Nazaret, ay dinalaw ng anghel na si Gabriel na naghatid ng isang kamanghamanghang banal na mensahe. Sa salaysay ni Lucas, lumitaw si Gabriel kay Maria at binati siya ng, "Magalak ka, ikaw na kinalulugdan, ang Panginoon ay sumasa iyo." Lucas 1:28. Sa simulay naguguluhan, narinig ni Maria ang anunsyo ni Gabriel na siya ay magsisilang ng isang anak na tatawaging Jesus, na inilarawan bilang anak ng kataas-taasan. Ipinaliwanag ni Gabriel na ang Espiritu Santo ay bababa sa kanya at ang kapangyarihan ng kataas-taasan ay lililim sa kanya na magdudulot ng paglilihi kay Jesus na ituturing na banal at tatawaging anak ng Diyos. Ang tugon ni Maria sa balitang ito ay puno ng kababaang loob at pagtanggap. Narito ang alipin ng Panginoon. "Mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita." Lucas 1:38. Ang tugon na ito ay isang halimbawa ng pananampalataya at pagsangayon sa mga aral ng Kristyanismo na nagpapakita ng kanyang buong pagtitiwala at pakikibahagi sa plano ng Diyos. Ang pagpapahayag ay nagmamarka ng simula ng katuparan ng propesiya ng Mesyas at direktang pakikilahok ng Diyos sa mga gawain ng tao sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ng kanyang anak. Itinuturing bilang bagong iba, ang pagsunod ni Maria ay isang kabaligtaran sa pagsuway ng unang iba na naghuhudyat ng bagong panahon ng pag-asa at kaligtasan para sa sangkatauhan.
Sa makasaysayang at kultural na konteksto ng unang siglo sa Palestina, pinaniniwalaang si Maria ay bata pa, malamang nasa pagitan ng 13 hanggang 15 taong gulang nang maganap ang pagpapahayag. Ang ganitong edad ay karaniwan para sa mga kabataang babae sa lipunang Hudyo noon na madalas na naipapangako sa kasal kaagad matapos dumaan sa pagbibinata o pagdadalaga. Bagamat maaaring tila hindi pangkaraniwan ito sa mga pamantayan ngayon, ito ay isang normal at tanggap na kaugalian sa kanyang kultural na konteksto. Mula sa pananaw ng teolohiya, ang kabataan ni Maria ay may malalim na kahulugan. Ang kanyang inosente na kinakatawan ng kanyang pagiging birhen at kabataan ay madalas na binibigyang diin sa mga salaysay ng ebanghelyo at mga doktrina ng simbahan. Bukod dito, ang kanyang murang edad ay nagbibigay diin sa kanyang kahanga-hangang pananampalataya at tapang sa pagtanggap ng mahalagang papel sa plano ng Diyos. Ang mga posibleng panganib at maling pag-unawa ng lipunan na hinarap niya ay humihingi ng espiritual na kahustuhan na lampas sa kanyang mga taon. Ang pag-unawa sa konteksto ng lipunan ng kanyang panahon ay nagbibigay liwanag sa kalagayan ng mga kababaihan sa lipunang Hudyo. Sa kabila ng mga limitasyon sa mga kababaihan, ipinapakita ng kwento ni Maria kung paano pinipili at itinatampok ng Diyos ang mababang uri at di pinapansin upang tuparin ang kanyang mga banal na layunin. Bilang isang kabataang babae mula sa isang payak na nayon, itinaas si Maria sa kagalang-galang na tungkulin bilang ina ng Diyos, na nagbibigay diin sa kanyang natatangi at kagalang-galang na lugar sa pananampalatayang Kristiyano. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nagbibigay ng isang simpleng ngunit makabagbag damdaming paglalarawan kay Maria sa panahon ng pagpapako sa krus ni Jesus. Sa tabi ng krus ni Jesus ay nakatayo ang kanyang ina, ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena, Juan 10:25. Ang talatang ito ay hindi lamang nagmamarka sa presensya ni Maria, kundi pati na rin ang pagkakaisa ng mga kababaihan na nanatili kasama ni Jesus hanggang sa kanyang mga huling sandali. Si Maria na nakatayo sa paanan ng krus ay sumasagisag sa malalim na pagmamahal ng isang ina at walang pag-aalinlangang katapatan na nagbibigay ng damdamin sa kwento ng paghihirap ni Jesus. Ang kanyang pakikibahagi sa tagpong ito ay nagpapakita ng isang ibinahaging pagdurusa kasama ang kanyang anak na nagbibigay ng personal at malalim na koneksyon sa kanyang pinagdaanang hirap. Madalas na nakikita ng mga teologo ang sandaling ito bilang pagpapatuloy ng kanyang unang pagtanggap sa plano ng Diyos noong pagpapahayag na inuulit ang kanyang pagtatalaga bilang ina ng Diyos. Bukod dito, ang presensya ni Maria sa pagpapako sa krus ay kadalasang itinuturing na simbolo ng simbahan mismo. Sa Juan 19:27, kinausap ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal na disipulo na nagtatag ng isang relasyon sa pagitan nila na sumasagisag sa mas malawak na espiritual na pagiging ina. Sa pamamagitan ng mga salita ni Jesus, narito ang iyong anak kay Maria at narito ang iyong ina sa disipulo, espiritual na ipinagkakatiwala si Maria sa sangkatauhan. Ang kilos na ito ng pagtatalaga ay mahalaga, na naglalagay ng pundasyon ng doktrinang Marian na kinikilala si Maria hindi lamang bilang biolohikal na ina ni Jesus, kundi bilang espiritual na ina ng lahat ng Kristiyano. Ang kanyang patuloy na papel ay kinabibilangan ng kanyang pamamagitan at mapag-alagaang pagmamahal na inaabot ang kanyang inaing pagmamahal lampas sa kanyang sariling pamilya upang yakapin ang mga tapat sa buong mundo. Ang pagpapako sa krus ay itinuturing na rurok ng misteryo ng kaligtasan at ang pakikilahok ni Maria ay nagpapakita ng parehong tao at banal na aspeto ng mahalagang sandaling ito.
Ang kanyang papel ay hindi lamang bilang isang tagamasid sa pagtubos ng sangkatauhan. Siya ay isang mahalagang kalahok. Ang tahimik na presensya ni Maria sa tabi ng krus ay sumisimbolo sa kanyang pagtanggap sa sakripisyong sakit ni Kristo. Ito ay umaalingaw-ngaw sa hula ni Simeon na nagbabala na ang kanyang kaluluwa ay tatagosin ng isang espada, Lucas 2:35 na sumisimbolo sa malalim na pighating kanyang dinadala bilang bahagi ng plano ng Diyos. Ang magkatulad na pagdurusa ni na Maria at Jesus ay nag-aalok ng isang huwaran ng matibay na pananampalataya at katatagan para sa mga Kristiyano. Kilala bilang ina ng kapighatian, kinakatawan ni Maria ang habag at espiritual na katatagan na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya na makahanap ng kahulugan at pag-asa sa kabila ng matinding pagdurusa. Isang kawili-wiling detalye mula sa salaysay na ito ay ang pagbanggit kay Maria na asawa ni Cleopas sa Ebanghelyo ni Juan. Siya ay isa sa mga nabanggit na kasama ni Jesus sa panahon ng kanyang pagpapako sa krus. Sa tabi ng krus ni Jesus ay nakatayo ang kanyang ina, ang kanyang tiya, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena, Juan 19:25. Ang tekstong ito ay nagpapahiwatig ng isang malapit na ugnayan sa pamilya, ngunit ang kalikasan ng mga relasyong ito ay malawakang pinagtatalunan ng mga eskolar. Ang pagtukoy kay Maria na asawa ni Cleopas bilang kapatid ng ina ni Jesus ay nagbubukas ng mga kultural at linguistikong katanungan. Ang salitang kapatid sa kontekstong ito ay maaaring hindi nangangahulugang isang biolohikal na kapatid. Iminumungkahi ng ilang eskolar na si Maria na asawa ni Cleopas ay maaaring pinsan o isa pang malapit na miyembro ng pamilya ng Birheng Maria. Ang posibilidad na dalawang magkapatid ay magkapareho ng pangalan sa panahong iyon ay hindi malamang na sumusuporta sa mas malawak na interpretasyon ng salitang kapatid na maaring tumutukoy sa iba't ibang ugnayang pampamilya. Si Cleopas ay binanggit sa isa pang bahagi ng Bagong Tipan sa Lucas 4:18 na tinutukoy bilang isa sa mga disipulong nakatagpo ni Jesus sa daan patungong Emmaus pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Ang ugnayan sa pagitan ng Cleopas na ito at ni Maria na asawa ni Cleopas na inilarawan bilang asawa ni Maria ay nananatiling malabo at bukas sa interpretasyon. Tinalakay ng mga tradisyon ng simbahan ang mga koneksyong ito at isang kilalang teorya ang nagsasaad na si Cleopas ay maaaring siya ring si Alphaeus na binanggit sa mga ebanghelyo ng sinoptiko bilang ama ni Santiago na anak ni Alfeo, isa sa mga apostol. Ipinapalagay ng teoryang ito na si Maria na asawa ni Cleopas ay ina ni Santiago na anak ni Alfeo at maaaring iba pang mga kamag-anak na tinukoy bilang mga kapatid ni Jesus sa mga ebanghelyo na nagpapahiwatig na sila ay maaaring mga pinsan sa halip na direktang mga kapatid. Ang ebanghelyo ni Mateo ay nagdaragdag ng mga patong sa salaysay na ito sa pamamagitan ng paglista sa mga kapatid ni Jesus, kabilang sina Santiago at Jose, Mateo 13:55. Ang ilang mga interpretasyon ay nagsasaad na ang mga ito ay maaaring mga anak ni Maria na asawa ni Cleopas, na nagpapahiwatig ng mas masalimuot na ugnayang pampamilya kay Birheng Maria na maaaring ilagay sila sa isang pinalawak na network ng pamilya. Ang mga referensyang ito sa banal na kasulatan ay nagbigay diin sa papel ni Maria na asawa ni Cleopas kahit na siya ay nabanggit lamang ng sandali. Ang kanyang presensya sa mahahalagang pangyayari tulad ng pagpapako sa krus ni Jesus ay nagpapakita sa kanya bilang isang mahalagang tauhan sa malapit na bilog ni Jesus na naglalarawan ng matibay na ugnayan at sumusuportang likas ng maagang komunidad ng Kristiyano. Ang pagsasaliksik sa mga tekstong biblikal at mga tradisyon ay nagtatampok ng mahalaga
bagaman madalas na hindi binibigyang pansin na papel ni Maria na asawa ni Cleopas sa salaysay tungkol sa buhay ni Jesus at mga ugnayang pampamilya. Sa pagtalakay sa pinagmulan ni na Maria at Jose na kapwa nagmula sa angkan ni David, ang kanilang mga lahi ay nagiging mahalaga sa salaysay ng Biblia. Ang mga ebanghelyo ni Mateo at Lucas ay nagbibigay ng mga detalyadong talaan ng lahi ni Jesus na binibigyang diin ang kahalagahan ng kanyang mga ugat kay David bilang pagtupad sa mga kinakailangan para sa Mesyas. Ang talaan ni Mateo ay nagsisimula kay Abraham at umaabot kay Jose, ang asawa ni Maria, na nagdadala ng mga kilalang tauhan tulad ni David at Solomon. Ang linyang ito ay hindi lamang nagbibigay diin sa posisyon ni Jose bilang legal na ama ni Jesus, kundi pinagtitibay din ang karapat-dapat ni Jesus na magmana ng trono ni David. Sa paggawa nito, nakikita si Jesus bilang lehitimong tagapagmana sa linya ng angkan ni David na tumutupad sa mga inaasahang propetiko na itinakda sa Hebreong kasulatan. Sinimulan ni Mateo ang kanyang ebanghelyo sa isang pahayag, ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, anak ni Abraham, Mateo 1:1, na direktang naguugnay kay Jesus sa mga pangako ng tipan na ibinigay kay Abraham at David. Si Lucas ay nagbibigay ng ibang pananaw na nag-aalok ng talaan ng lahi na kadalasang ipinapalagay ng mga iskolar na nagmumula kay Maria. Ang genealohiyang ito ay nagsisimula kay Adan, kabilang si David, at dumaraan kay Nathan, isa pang anak ni David, na hindi dumadaan kay Solomon. Ang talaang ito ay nagpapahiwatig na si Jesus ay biolohikal na nagmula sa angkan ni David sa pamamagitan ni Maria. Sa ganitong paraan, inilalarawan ni Lucas si Jesus bilang may banal na pinagmulan sa pamamagitan ng pakikilahok ng Espiritu Santo sa kanyang paglilihi, habang pinapanatili ang lehitimong koneksyon ni David sa pamamagitan ni Maria. Ang pagpapakita ng mga magkasalungat na talaan ng lahi sa mga ebanghelyo ay hindi lamang nagpapatibay sa mga karapatan ni Jesus ayon sa batas sa pamamagitan ni Jose, kundi sinusuportahan din ang kanyang biolohikal na ugnayan kay David sa pamamagitan ni Maria na pinagtitibay ang kanyang mga kredensyal bilang ipinangakong Mesyas mula sa dalawang magkaibang panig. Ang dobleng tala ng lahi na ito ay nagbibigay diin sa katuparan ng mga propesya ng lumang tipan tungkol sa pagdating ng isang Mesyas na nagmula sa pamilya ni David. Ipinahayag ni Isaias, mula sa ugat ni Jesse, tutubo ang isang supling, isang sanga mula sa kanyang mga ugat ay magbubunga. Isaias 11:1 na binibigyang diin ang pagpapatuloy ng angkan ni David. Sa katulad na paraan, ipinahayag ni Jeremias, narito, dumarating ang mga araw, sabi ng Panginoon, kung kailan itatatag ko ang isang matuwid na sanga para kay David, isang hari na maghahari ng may karunungan at ipapatupad ang katarungan at katuwiran sa lupa. Jeremias 23:2. Ang mga tala ng lahi ni na Maria at Jose ay mahalaga hindi lamang para sa katuparan ng propesiya. Ipinapakita rin nito ang lubos na pamamahala ng Diyos at ang walang humpay na pagtupad sa mga pangako sa bawat henerasyon. Ang pagkakabahagi ng parehong Maria at Jose sa angkan ni David ay mahalaga na nagpapakita nito bilang bahagi ng banal na plano upang patotohanan si Jesus bilang tunay na Mesiyas. Ang haring ugnayan na ito ay hindi lamang nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Jesus bilang Mesiyas, kundi nagbibigay diin din sa patuloy na pangako ng Diyos sa kanyang tipan sa Israel at sa lahat ng sangkatauhan. Sa loob ng tradisyon ng Katolisismo, si Maria ay pinararangalan sa pamamagitan ng iba't ibang ritual at kaugalian. Pangunahing bahagi ng debosyon ang mga panalangin tulad ng Aba Ginoong Maria at Rosario, na mahalaga sa espiritual na buhay ng mga mananampalataya.
Partikular na ang rosaryo ay nagsisilbing isang mapagnilay-nilay na meditasyon sa mga kaganapan sa buhay ni Kristo mula sa pananaw ni Maria. Ang paulit-ulit na mga panalangin na sinamahan ng malalim na pagmumuni-muni ay naghihikayat sa mga sumasamba na magpakalalim sa malalim na espiritual na pagninilay at humingi ng pamamagitan ni Maria para sa kanilang mga kahilingan at hangarin. Sa tradisyong Ortodokso, ang paggalang na ibinibigay kay Maria ay napakalalim, bagaman ipinapahayag sa ibang paraan. Ang mga himnong liturhiko at mga awit tulad ng Action Estin at ang Akatist sa Ina ng Diyos ay kinakatawan ng diwa ng makatang at liturhikal na kagandahan na nag-aangat ng mga espiritu ng mga mananampalataya. Ang mga imahen ni Maria na iginagalang bilang Theotokos, tagapagdala ng Diyos, ay may lugar ng karangalan sa maraming tahanan ng Ortodokso na nagsisilbing makabagbag damdaming paalala ng maternal na pamamagitan at presensya ni Maria. Ang debosyon kay Maria ay hindi lamang sa mga awit at panalangin. Kabilang dito ang mga paglalakbay sa mga santuwaryo na kilala sa mga pagpapakita ni Maria. Ang mga banal na lugar tulad ng Fatima, Lourdes at Guadalupe ay dinarayo ng maraming peregrino taon-taon na naghahanap ng espiritual na kapanatagan, kagalingan at patnubay. Sa mga paglalakbay na ito, ang mga mananampalataya ay nagsasagawa ng mga prosesyon, nagsisindi ng kandila at nag-aalay ng mga bulaklak bilang tanda ng kanilang pagmamahal at pasasalamat kay Birheng Maria. Si Maria ay itinuturing bilang isang makapangyarihang tagapamagitan na pinagkakatiwalaang maghatid ng ating mga panalangin sa Diyos ng may natatanging debosyon. Ang paniniwalang ito ay nagmumula sa kanyang natatanging kalapitan kay Jesus, hindi lamang bilang kanyang ina, kundi bilang isang debotong tagasunod na lubos na nakakaunawa at nakibahagi sa misteryo ng kaligtasan. Sa paglipas ng mga siglo, maraming himala na iniugnay sa pamamagitan ni Maria ang nagpatibay ng pananampalataya ng marami at nagpapanatili ng kanilang dedikasyon. Mula sa pisikal at espiritual na mga kagalingan hanggang sa kanyang proteksyon sa mga oras ng kagipitan, si Maria ay tinatawag bilang isang mapagmahal na ina, laging handang tugunan ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak ng may kabaitan at pagmamahal. Sa teolohiyang Kristiyano, si Maria ay kinikilala hindi lamang bilang ina ni Jesus, kundi para sa kanyang mga mahalagang tungkulin na lampas pa sa kanyang pagiging ina. Isa sa mga kilalang katangian niya ay ang pagiging bagong Eba at ang kaban ng bagong tipan, mga papel na pinalalim ng sinaunang Kristiyanong tipolohiya. Ang pagkakatulad ni Maria kay Eba ay nagmumula sa pinakamaagang mga pagninilay ng mga Kristiyano na nag-uugnay ng tipolohikal na koneksyon sa pagitan ng dalawang tauhan. Si Eba na inilalarawan sa aklat ng Henesis bilang ina ng sangkatauhan ay sa pamamagitan ng kanyang pagsuway nagdala sa pagkahulog ng sangkatauhan sa kasalanan. Sa kabaligtaran, ipinagdiriwang si Maria bilang bagong Eba, mahalaga sa pagtubos ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang masunuring pakikilahok sa plano ng kaligtasan ng Diyos. Kung si Eba ay sumasagisag sa ina ng makasalanang sangkatauhan, si Maria naman ay sumasagisag sa ina ng isang tinubos na sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang kanyang matapat at masunuring pagtugon sa anunsyo ng Anghel Gabriel ay nagsisilbing panubos na katapat sa pagkakasala ni Eba. Muling itinatag ang pagkakaisa at pakikipag-ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan. Higit pa rito, si Maria ay inihahalin tulad sa kaban ng lumang tipan, na sa lumang tipan ay naglalaman ng mga tapyas ng batas, ang manna at ang tungkod ni Aaron, mga simbolo ng tipan ng Diyos at ang kanyang presensya sa Israel.
Sa katulad na paraan, pinararangalan si Maria bilang banal na sisidlan na nagdala ng salitang nagkatawang tao na sumasalamin sa tungkulin ng kaban bilang tagapagdala ng makikitang presensya ng Diyos. Ang mga tipolohikal na pagkakahawig na ito ay nagbibigay diin sa di mapapalitang papel ni Maria sa salaysay ng kaligtasan at pinagtitibay siya bilang isang huwaran ng pananampalataya at pagsunod. Ang kanyang buhay at mga birtud ay nagsisilbing gabay. Hinihikayat ang mga Kristiyano na maghanap ng mas malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos at tularan ang kanyang halimbawa ng kabanalan at biyaya. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, ang mga pambihirang pagpapakita ni Maria ay labis na nagbigay inspirasyon at nakaantig sa napakaraming tao sa buong mundo. 3 sa mga pinakatanyag na pagpapakita na ito ay naganap sa Fatima, Lourdes at Guadalupe. Ang bawat pangyayari ay nagdala ng mga mensahe ng pag-asa, kapayapaan at espiritual na pagbabagong buhay na may malaking epekto sa paniniwala ng mga tapat. Sa Fatima, Portugal, noong taong 1917, 3 batang pastol na sina Lucia, Jacinta at Francisco ang nakaranas ng maraming pagpapakita ng Birheng Maria. Siya ay nakasuot ng puti at may hawak na rosaryo. Hinihimok sila na manalangin para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at para sa pandaigdigang kapayapaan. Ang sunod-sunod na mga pagpapakita sa Fatima ay nagtapos sa tinatawag na Himala ng Araw noong Oktubre 13, 1917, kung saan libu-libong tao ang nakasaksi sa isang tila sayaw na galaw ng araw sa kalangitan. Ang kababalaghang ito ay hindi lamang nagpapatibay sa pananampalataya ng marami, kundi binibigyang diin din ang panawagan ni Maria para sa panalangin, penitensya at dedikasyon sa kanyang kalinis-linisang puso. Ngayon ang Fatima ay isang mahalagang lugar ng peregrinasyon na dinadayo ng milyon-milyon na nais makibahagi sa mga mensahe ng kapayapaan at pagsisisi. Samantala, sa Lourdes, Pransya, noong 1858, isang batang babae na nagngangalang Bernadette Soubirous ang nag-ulat ng mga pagpapakita ng isang babaeng nakaputi na nagpakilala bilang kalinis-linisang paglilihi. Ipinakita ni Maria kay Bernadette ang isang bukal na may mga katangian ng pagpapagaling na nagtatag sa Lourdes bilang isang lugar na kilala sa mga milagrosong paggaling na patuloy na isinusuri at kinikilala ng simbahan. Ang mga pagpapakita sa Lourdes ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng panalangin at pagsisisi. Ang kababaang loob at pagiging simple ni Bernadette ang nagtulak sa kanya na maging mahalagang tauhan sa pagsamba kay Maria. Ang Lourdes ay nananatiling isang santuwaryo kung saan maraming bisita ang naghahanap ng pisikal at espiritual na kapanatagan na muling pinagtitibay ang kanilang paniniwala sa banal na biyaya. Ang pagpapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe kay Juan Diego noong 1531 sa burol ng Tepeyac sa Mexico ay isa sa mga pinakamalaking makasaysayan at kultural na pangyayari. Hiniling ni Maria kay Juan Diego na magpatayo ng simbahan sa kanyang pangalan upang patunayan ang kanyang pagbisita. Milagrosong pinalago niya ang mga rosas sa panahon ng taglamig at iniwan ang kanyang imahe na nakaimprenta sa balabal ni Juan Diego. Ang balabal na ito o tilma ay nakadisplay pa rin sa Basilika ng Guadalupe na ngayon ay isa sa pinakapinupuntahang lugar ng peregrinasyon sa buong mundo. Ang imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe ay lampas sa relihiyosong kahulugan, kinakatawan bilang isang ikonikong simbolo ng kultura para sa mga tao sa buong Amerika na may mensahe ng pagmamahal, habag at pag-aaruga na patuloy na umaantig sa mga puso ng maraming mananampalataya. Isa pang makalangit na tauhan na may malaking interes sa Biblia ay matatagpuan sa Aklat ng Pahayag, ang makalangit na babae sa Pahayag 12. Ang tauhang ito na nakadamit ng araw
nakatayo sa buwan, at may korona ng 12 bituin ay isang kapanapanabik at misteryosong pangitain na puno ng mayamang simbolismo. Ang mga interpretasyon ng tauhang ito ay lubhang magkakaiba. Ayon sa ilang mga teologo, ito ay isang alegorya para sa simbahan, ang kolektibong mga tinubos ni Kristo. Ang interpretasyong ito ay inuugnay ang kanyang kasuotan na sinag ng araw, ang buwan sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang korona ng 12 bituin sa banal na kaluwalhatian ng simbahan sa kapangyarihang ipinagkaloob ni Kristo at sa ugnayan nito sa mga 12 tribo ng Israel. Ipinapakita ng perspektibong ito ang mahalagang papel ng simbahan sa kwento ng kaligtasan at ang pundasyong kaugnayan nito sa mga pangako ng lumang tipan. Ang ilan ay tumitingin sa makalangit na babae bilang isang metapora para sa Israel, ang bansang pinili ng Diyos. Ang perspektibong ito ay nagsasaad na ang paglalarawan ng babae ay sumasalamin sa mga pangako sa Israel sa lumang tipan at sa mahalagang tungkulin nito sa kaligtasan. Ang 12 bituin ay maaaring kumatawan sa 12 tribo ng Israel na nagpapahiwatig ng walang patid na ugnayan sa pagitan ng mga mananampalataya ng lumang tipan at ng pananampalataya ng bagong tipan. Isa pang interpretasyon ay nakikita si Maria bilang pagsasakatawan ng makalangit na babae, partikular na sa tradisyon ng Katoliko. Si Maria, na kinikilalang ina ni Jesus, ay may mahalagang papel sa kwento ng pagtubos. Sa kontekstong ito, ang paglalarawan ng makalangit na babae ay nagpapaalala ng mga kaugnay kay Maria sa iba pang mga lugar, tulad ng kanyang kabanalan, ang kanyang kaugnayan kay Jesus, at ang kanyang pagiging tagapangalaga ng mga mananampalataya. Anuman ang interpretasyon, ang tauhan ay kumakatawan sa hindi natitinag na pangako ng Diyos sa kanyang mga tagasunod at sa kanyang banal na pagprotekta sa gitna ng mga espiritual na labanan. Bagaman ang Biblia ay tahimik tungkol sa mga detalye, ang pagkamatay at pag-akyat ni Maria ay may malaking kahalagahan sa maraming denominasyon ng Kristyanismo, partikular na sa mga Katoliko at mga mananampalatayang Ortodokso. Ang terminong dormitio o dormisyon ng Birhen ay tumutukoy sa pisikal na kamatayan ni Maria, samantalang ang pag-akyat ay naglalarawan sa kanyang pag-akyat sa langit sa parehong katawan at kaluluwa matapos ang kanyang kamatayan. Ang mga magkakaugnay na pangyayaring ito ay nagbibigay diin sa natatanging kabanalan ni Maria bilang ina ni Jesus sa loob ng pananampalatayang Kristiyano. Ang doktrina ng pag-akyat ni Maria ay nagmumungkahi na siya ay inakyat ng Diyos sa langit sa pisikal at espiritual na anyo, naiwasan ang pagkabulok na karaniwang nangyayari sa mga katawan ng tao. Ang paniniwalang ito, bagamat hindi direktang nakasaad sa banal na kasulatan, ay nakabatay sa tradisyong apostoliko at mga di-kanonikal na teksto, kabilang ang Transitus. Noong 1950, idineklara ni Papa Pio XII ang pag-akyat ni Maria bilang isang opisyal na doktrina ng simbahang Katoliko na kinikilala na ang Birheng Maria ay dinala sa langit sa parehong katawan at kaluluwa matapos ang kanyang paglalakbay sa lupa. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na napakahalaga sa parehong mga tradisyong Katoliko at Ortodokso at ipinagdiriwang ng may malaking debosyon. Kilala bilang kapistahan ng pag-akyat ng Birheng Maria sa simbahang Katoliko, ipinagdiriwang ito taon-taon tuwing Agosto 15. Ito ay isang mahalagang kaganapan sa liturhikal na taon ng Katoliko na may kasamang natatanging mga misa, prosesyon at iba't ibang anyo ng debosyon kay Maria. Sa katulad na paraan, ang mga simbahang Ortodokso ay ipinagdiriwang din ang kapistahang ito ng may malaking solemnidad, bagaman ang partikular na petsa ay maaaring magkaiba batay sa kalendaryong liturhikal ng bawat tradisyon.
Ang pag-akyat ay hindi lamang bilang pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos, kundi isang pagkakataon din upang pagnilayan ang kanyang buhay at ang kanyang mga kontribusyon sa kwento ng kaligtasan. Tinitingnan bilang isang patunay ng kanyang kabanalan at malalim na kaugnayan kay Kristo, ang pag-akyat ni Maria ay ipinagdiriwang bilang unang pagkakataon na ang isang tao ay pumasok sa langit na may katawan at kaluluwa, na naglalatag ng batayan para sa muling pagkabuhay at walang hanggang buhay na naghihintay sa lahat ng mananampalataya. Ang paniniwalang ito ay nagbibigay diin sa respeto at kahalagahan ng katawan ng tao, na naglalarawan na hindi lamang ito sisidlan ng kaluluwa, kundi isang mahalagang elemento ng ating pagkakakilanlan na itinadhana para sa muling pagkabuhay at walang hanggang kaluwalhatian. Sa pamamagitan ng pag-akyat ni Maria, binibigyang pugay ng Diyos ang kanyang ina sa lupa at ipinapakita ang isang sulyap sa pangwakas na muling pagkabuhay na mararanasan ng lahat ng tapat sa katapusan ng panahon. Ang impluensya ni Maria sa loob ng Kristyanismo ay malalim at tumatagal. Bilang ina ni Jesus Kristo, siya ay sumasalamin sa mga birtud tulad ng pananampalataya, kababaang loob, pagsunod, at walang kondisyong pagmamahal na nagbibigay inspirasyon sa hindi mabilang na mga tagasunod sa paglipas ng mga panahon. Iginagalang si Maria sa ilalim ng iba't ibang mga titulo. Bawat isa ay nagpapahayag ng kanyang papel bilang isang mahabaging tagapamagitan, mahal na ina ng laging saklolo, reyna ng kapayapaan at ina ng awa, upang pangalanan ang ilan. Ang bawat titulo ay naglalarawan ng kanyang mapag-alagaang pangangalaga at pamamagitan para sa sangkatauhan, mula sa pagpapahayag ng Arkanghel Gabriel hanggang sa kanyang masakit na pagbabantay sa krus at sa wakas ng kanyang pag-akyat sa langit. Ang buhay ni Maria ay isang malalim na patunay ng katatagan at taimtim na pananampalataya. Hinarap niya ang napakalaking hamon ng may katatagan, buong pagtitiwala sa plano ng Diyos. Ang kanyang matatag na pananampalataya at lubos na debosyon sa disenyo ng Diyos ay nagsisilbing huwarang modelo para sa pamumuhay ng isang buhay na nakatuon sa paglilingkod at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang kwento ni Maria ay nagtuturo sa atin ng mahalagang aral ng paglalagay ng tiwala sa banal na providensya kahit sa pinakamahirap na panahon, at binibigyang diin ang paghahanap ng pagkakasundo at kapayapaan sa ating mga ugnayan. Naway hangarin natin na tularan ang pagiging bukas ni Maria sa banal na paggabay, yakapin ang isang buhay na puno ng habag at pagmamahal sa lahat ng ating ginagawa. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyo at nararamdaman mong nais mong muling makipag-ugnayan sa ating tagapagligtas, si Jesucristo, hinihikayat kitang magmuni-muni ng malalim at isaalang-alang ang pagtanggap sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Naway ang desisyong ito ay maging simula ng isang bagong landas ng pananampalataya at pag-asa sa iyong buhay. Maraming salamat sa panunood ng video. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento. I-like ang video na ito kung nakita mong makabuluhan at huwag kalimutang panoorin ang isa sa mga inire-rekomendang video upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay. Pinakamainam na pagbati at naway samahan ka ng Diyos sa iyong paglalakbay. Make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.